My dear brothers and sisters in Christ, good evening. Good evening, Father. At maligayang pagdating po uli dito sa ating minamahal na dambana, ang dambana ni Lolo Uweng. Ngayong gabing ito, narinig natin na pinabubulaanan ni Jesus ang diborsyo o ang paghihiwalay ng babae at ng lalaki. At sa paumpisa pa lang ng paglikha ay hindi na ito pinababuburan at hindi na ito tinuturing nakalugod-lugod sa harap ng Panginoon. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ano nga po ba ang problema? Bakit ang mag-asawa ay naghihiwalay? Marami na po kasi sa atin ngayon ang takot na sa commitment. At minsan natatakot na tayo to be faithful to one another. That is why the Lord is asking us of the grace of fidelity. Kaya ba nating maging faithful sa ating bokasyon bilang mag-asawa? Marami na po akong nabigyan ng pakikilakbay na buhay na mag-asawa. At sila po ay mga 25 years, 28 years nang magkasama at sasabihin ko, ano pong sasabihin ko sa inyo? At lagi kong sinasabi sa kanila, kailan po ba kayo huling nag-date bilang mag-asawa? Kailan ho ba kayong huling nag-date bilang mag-asawa? Kasi kapag mag-asawa na ng matagal, nawawala na yung panahon sa isa't isa. Nawawala na yung panahon para magkaroon ng silang dalawa lamang. Lumilipas na yung panahon para sila ay magkaroon ng simple date at simpleng pakikipag-usap sa isa't isa. Mga minamahal na kapatid, tandaan po natin, love is not about emotions, but love is a day-to-day decision. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa emosyon lamang, pero ang pagmamahal ay araw-araw na pagdidesisyon na pipiliin kita araw-araw. Kasi yung emosyon, yung ganda, yung itsura, lumilipas. Pero ano yung mananatili? Yung pag-ibig. Yung mananatili ay yung pagmamahal. Yung mananatili ay yung kahit mahirap na ang sitwasyon, pipiliin pa rin kita na mahalin hanggang sa dulo. Because love is not about emotions, but love is a day-to-day decision na pipiliin kita araw-araw. Mga minamahal na kapatid, ito po yung ipinapakita sa atin na ang buhay may asawa ay hindi madali. Ang buhay may asawa ay nangangailangan ng pagsasakripisyo. Ang buhay mag-asawa ay nangangailangan ng katapatan. Kaya nga pag nag-i-interview ako ng kakasalin, tinatanong ko sila, hindi ka magsasawa sa pagmumukhang yan? Araw-araw, iyan yung makikita mo. Araw-araw, iyan yung makakasama mo. Araw-araw, iyan yung bungangang pagtitiisan mo. Kaya mo ba? Sana kayanin nyo, because love is not about emotions, but love is a day-to-day decision. Mga minamahal na kapatid, are you faithful enough to your husband and wife? Mga minamahal na kapatid, faithfulness requires transparency. Faithfulness requires good communication. Faithfulness requires being truthful to one another. Mga minamahal na kapatid, sa mga oras na kayo ay tinatabangan na sa inyong asawa, bumalik kayo sa panahon na in love kayo sa isa't isa. Balikan nyo yung panahon na kinikilig ka pa sa kanya at balikan mo kung kailan kayo unang nagkita at sasabihin mo, ito ba yung taong kinakiligan ko noon? Pero sa ngayon,
hindi na kilig ang hahanapin natin, pero ang kailangan na natin ay katapatan at pagpili sa kabila ng hindi nakapili-piling sitwasyon ng buhay. Because love is a day-to-day decision na pipiliin kita araw-araw. Sasabihin ng iba, Father, napaka-bias mo naman. Paano naman kami mga walang love life? Sabi ng Panginoon sa bandang dulo ng ating ebanghelyo, some are incapable of marriage because they were born so. Some because they were made so by others. Some because they have renounced marriage for the sake of the kingdom of heaven. Hindi lang po kayo nag-iisa, kasama niyo po ako, karamay niyo po ako. Hayain niyo po sila kung in love sila sa isa't isa, pero ang challenge sa inyo, ang challenge sa bawat isa sa atin, we are invited, anuman ang buhay mo ngayon, may asawa ka man, single ka man, pari ka man, ang imbitasyon sa atin ng Panginoon, are you faithful to your vocation? Tayo ba ay merong fidelity sa ating sinumpaang pangako? Sabi po nila, Father, sayang naman, nagpari ka. Bakit? Ang ibibigay ba natin sa Panginoon yung latak? Siyempre, ang ibibigay natin sa Diyos kung ano yung the best. Kung ano yung kalugod-lugod. Kung ano yung natura para sa Diyos. Kaya nga mga minamahal na kapatid, ang hamon sa atin ng Ebanghelyo, tayo man ay may asawa, tayo man ay single blessed, o tayo man ay pari, iniimbitahan tayo ng Diyos na maging tapat sa lahat ng ating ginagawa sa buhay. Maswerte kayo kung meron kayong asawa na mapagmahal. Maswerte kayo na sa kabila ng inyong mga kasalanan, sa kabila ng inyong pagiging hindi tapat, pinipili pa rin kayo ng inyong asawa kahit mahirap na. Pinipili pa rin kayo ng inyong asawa dahil sila ay nagmamahal. Mga minamahal na kapatid, tayo man ay single, tayo man ay pari, kayo man ay merong asawa, God is inviting us to love deeply. Magmahal tayo ng totoo, magmahal tayo ng tapat, magmahal tayo ayon sa pagtibok ng puso ni Kristo. And loving the Lord requires faithfulness. Because love is not about emotions, but love is about day-to-day decision na pipiliin kita araw-araw. Tumahimik tayo saglit at damhin natin ang Diyos na pumipili sa atin araw-araw sa kabila ng ating pagtataksil sa Kanya. Pinipili tayo ng Diyos araw-araw sa kabila ng ating hindi pagiging tapat at sinasabi sa atin ng Panginoon, pinipili kita dahil ako ay nagmamahal.